Okay, quick update lang tayo sa BTC kasi medyo nasa delikadong state si BTC, no? So last update natin, napag-uusapan natin tong some sort of falling wedge na to. So may napansin ako, meron din isa pang type of drawing na pwedeng parallel channel or descending channel to, no? Nakita natin doon tayo nag-week down na ang expected ko mga bandang 39,500 lang dapat ang week down, pero medyo bumabagsak tayo below doon. Meron tayong potential na kung mag-fifth wave tayo dito, dapat ito ang third wave, ito ang fourth wave. So meron tayong target dyan na 1.618 dapat na target na na-reach niya na dito, no? Na-reach na niya dito, makikita natin, no? Medyo nahihirapan mag-push down hanggang sa nag-break tayo. Okay? So ang sunod na target niya most likely, since 1.272, isa na namang 272 ang target niya dito sa 39K. Okay? Most likely. Kung titignan natin sa fib extension natin, yung 1, 3, 4 na fib extension. So meron tayong dito ang guide natin. So wave 5 is typically inverse 1.236 hanggang 1.618, which is ang meaning nun, nakalagay? Of wave 4, no? Wave 5 is typically inverse, no? Of wave 4. So ibig sabihin, meron tayong fib retracement ng 3 hanggang 4. Ito, na ganyan. No? Kaya tayo nagkakaroon ng bounce dito na may expect natin na mag-ABC correction dapat to, no? Sa mga previous videos natin, nagaganto dapat to, pero hindi siya natuloy. Hindi siya natuloy. So isa sa mga rason kung bakit hindi siya natuloy, kasi meron pala tayo dito overlap. Makikita natin etong napakaliit na wick up na to. Napakaliit na wick up na to. Nakaka-invalidate yan ng potential 5 wave counts dito or completion ng 5 waves dito. Kasi ito ang ito ang big 3, big 4, then meron tayong mini 1, mini 2, mini 3, ito dapat ang mini 4, pero na-overlap niya ang big 3, kumbaga. So kapag merong ganong some sort of overlaps, medyo bumababa yung probability na tapos na ang wave na to. Okay? Bumababa yung probability ng tapos na ang wave na to, no? So ibig sabihin, ang kakalabasan, part pa lang to ng pagbagsak. Part pa lang. Tapos ito, part pa lang to ng pagbagsak. 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 Kakalabasan. So babantayan natin yan, ha? So pasok naman siya, no, na kaya tayo medyo napapaisip, mukhang nag-fifth wave na siya, no? Typically inverse 1.236 hanggang 1.618. Umabot siya ng 1.618. Nag-bounce naman siya, no? Nakita natin dito 1.618, nag-bounce naman siya. Pero yun nga, may overlap tayo dito. So ang susunod na kailangan nating bantayan, eto, no? So 1.620 of wave 4 then equal to wave 1. So isa to sa mga kailangan natin bantayan. Ang wave 1 at wave 5, sa mga previous videos ko, ina-explain ko, madalas medyo magkamuka ang wave 1 at wave 5, pero hindi lagi. Okay? So paano natin mako-compare ang wave 1 sa wave 5? Alisin natin to. Meron tayo dito wave 1, no? Na ganito, no? Meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave na potential na move, no? Kaso meron tayong lower low, pero for example lang, as an example, titignan natin kung bakit dito tayo nagbabounce. So mula dito sa itaas, gagamit ako ng measurement, dito sa itaas hanggang dito sa wave 1, 6.91%. Okay? So dapat around dun din ang pagbagsak ng wave 4 hanggang wave 5. So 6.91 titignan natin. So wave 4 hanggang wave 5, 7.54. So ando dun siya sa area, magkamukha sila ng first wave, kasi almost kasing laki niya ang bagsak ng wave 1. Okay? Which means kaya tayo nagba-bounce dito kasi nakikita ng mga bulls na mukhang tapos na, or at least ang mga bears na tapos na ang push to the downside at magba-bounce tayo. Okay? So ganun din ang naisip natin, no? Nakala natin magba-bounce tayo ng medyo malakas, pero hindi natin napansin tong overlap na to. So etong overlap na to, hint to na sinasabi hindi pa tapos ang dump kasi nagkakaroon tayo ng overlap. Okay? Kasi kasi nag-lower low pa tayo dito, no? Nagkaroon tayo ng invalidation dito, pero nag-lower low tayo. So panibagong invalidation,
ang kakalabasan, mukhang hindi gantong structure na ABC ang gagawin. Kasi dapat hindi tayo nakakita ng ganito kapag nagkakaroon tayo ng ABC dito. Okay? So, ang kakalabasan, ibang structure ang gagawin niya. So, ang sumunod na kailangan natin bantayan, ito mamaya itong Wyckoff distribution, no? Ito ang susunod, no? Ang 618 of wave 1 plus 3. Ibig sabihin, wave 1, wave 1 plus wave 3, then 4. Okay? Kasi kailangan natin i-fib extension to, no? So basically ganito ang itsura niyan. So meron tayo dito sa 2.272, no, na target na 39k. Ito, 2.272, inaabangan natin to most likely. Kasi isa sa mga targets ang 1.272, syempre ang next target ng fifth wave isa na namang 2.272, no? Ito, 39k. So tatandaan natin to 39,400 area, no? Oh, 3941 area, sorry. O baka ganito pa to actual 39k. Basically 39k, no? Ang susunod na target nito kapag susundan natin tong equal to wave 1 or basically ito pala 618 of wave 1 plus 3, ganito ang itsura niyan. Gagamitan natin fib extension wave 1 hanggang wave 3 kasi plus 3. Then babalik tayo sa number 4 para lumabas ang fibs natin. 618. O ba't green na naman to? Binago ko na to. Kasi kinontrolzy ko. Ayusin lang natin to kung saan banda ang para makita lang natin na maayos. Yan. Ito di natin kailangan to, no? Alam na natin na hindi pa tapos dito ang fifth wave. So most likely dito sa ito makikita natin medyo dito tayo nagbabounce sa ngayon. Okay? Medyo dyan tayo nahihirapan or tinatry i-break ni BTC ngayon ang area ng 618. Okay? So titignan lang natin mabilis. Gawin lang natin gold to. Siguro di ko na buburin ko na lang siya imbis na i-control Z. Yan. Para mag-save siya. Yan. Ito ang next target ni BTC para sa fifth wave. Pero kailangan natin tandaan, medyo hindi pa teka lang meron na kaya itong 5 wave count? So meron tayo dito 618. So potentially tapos na ang fifth wave dito, pero may inaabangan din kasi tayong isa pang move na ganito, 1, 2, 3, 4, potentially 5 na ending diagonal. Mukha tong ending diagonal, no? Makikita natin meron tayong descending channel, meron tayong potential na falling wedge din. At ang kakalabasan, doon pa lang tayo magbabounce sa mga area ng gantong area to, no? After sa 39k. Okay? So sa ngayon nakikita natin medyo nagbabounce tayo dito, no? Pero hindi ko sure kung dyan na talaga. At least sa impulsive theory ang sabi dapat doon sa mga area yon tapos na ang fifth wave, no? Ito 618 of wave 1 plus 3. Ito yan. Oh, sorry. Wave 1. Ito. Wave 1. Ito yung wave 1. Ito yung wave 3. So, wave 1 plus 3, dapat itong buong to. Okay? Then, sa wave 4, then, basically dito. So, nagbabounce tayo sa ngayon. May expect ko siguro, baka hindi pa tapos to, yung dump na to. Siguro mag-lower targets pa na onti to. Ng at least mga 39k area, hindi lang bandang 39,300, siguro mga 39,100, 39k area most likely dapat. So check natin kung ending diagonal ba ang ginagawa niya or possible bang ito, no, nakikita tayo ng 53535 dito most likely. So kapag mayroong ending diagonal, may mga times na 53535 o kaya 33333 na ganito ang wave counts. Meron tayong 5 waves dito, 1, 2, 3, 4, 5. So hindi magandang sign kapag nakakita tayo ng panibagong 5 waves ulit, kasi nag-i-impulse tayo dito, no? Impulse to, correction, impulse, correction, impulse. So dapat tapos na dito, pero nakakita ulit tayo dito ng isa pang impulse, no? Meron tayong impulse dito, recovery, impulse na naman dito, recovery, at may lower low tayo, lower low. So meron na naman tong impulse. Ibig sabihin hindi ito some sort of klaseng anong tawag dito, yung normal na pagkatapos ng 5 waves magko-correct agad tayo ng ABC.
ang kakalabasan, meron dapat tayong impulse, recovery, impulse, recovery, impulse, then tsaka tayo magbabounce. Most likely ang gagawin. Ang nakikita ko kasi makikita natin, nagkakaroon tayo ng mga overlap. So ito no, number 3 to no, pero may overlap na tayo dito. Okay? Which is dapat nag-bounce na to. Pero at the same time, hindi target to, itong part na to, hindi target to ng second wave or ng corrective move, no? Ganito ang itsura dapat niyan. Fib extension, retracement, mula dito hanggang dito, 236 lang tayo nakakarating. Dapat ang target niyan 0.5. Okay? Kasi kung meron tayong full impulse dito, so makikita natin sa Elliott wave, wave 2 is typically 50% of wave 1, no? 50%. Ibig sabihin 0.5 dapat ang target niya, 0.5 go. So ang kakalabasan, meron tayong 1 2 3 4 5, 1 wave. Then magkakaroon tayo ng 2 wave kakalabasan. Then tsaka tayo babagsak. Pero kapag ganito na meron tayong nakikitang dalawang impulse dito, ito no, makikita natin lower low na ng medyo significant to. Excuse me. Ito, lower low na ng significant. Mapapansin natin, meron tayong 5, 3, ato tatlo lang to, no? Makikita natin. Meron tayong some sort of A, B, C dyan. Okay? Meron tayong tatlong waves of some sort dito. So, meron na tayong 5, 3, 5. Expect natin, magkakaroon tayo ng recovery dito afterwards. Hindi ko sure, pwedeng mali ako. Kaya meron tayong isa pang itsura dito, which is yung Wyckoff distribution. Mamaya pag-usapan natin. So, 5, 3, basically 5, 3, 5, 3, 5, then pump. So, meron tayong may expect na lower lows pa dito sa bandang 38K. Okay? 38, sabihin natin, mga 38, 800, 700, hindi natin sure. Pero ito, kailangan mag-bounce na to sa mga area to ulit. No? So, yung last video na pag-usapan natin, no, baka kailangan natin mag-bounce sa 39,500, pero mukhang kulang tong bounce na to, no? Kulang yung bounce na to. Dapat na ganyan na to. Pero bumabagsak pa tayong isa pa kasi hindi pa kompleto tong 5 wave counts dito. No, so most likely 5-3, 5-3, 5 to. Okay? So, aabang lang tayo kung ganun ang gagawin talaga. Pero in case na hindi, mas malala to. Okay? Mas malala tong pag-uusapan natin. So, alisin ko lang to burahin din natin lahat to. Yan. Nasa na siya? Ang Wyckoff distribution. So, meron tayo tatlong highs dito. Isang high, pangalawang high, pangatlong high. Makita natin magko-consolidate dito sa loob. Babagsak, consolidation, bago sa bagsak ulit. Okay? Titignan natin. Meron tayong high dito, pangalawang high, pangatlong high, na may consolidation sa loob. Babagsak tayo, magko-consolidate tayo, babagsak ng konti, ko-consolidate. At meron tayong lower low rin dito. No? Ito pala yan. Lower low. Makikita natin dito sa Wyckoff distribution, meron tayong ito ang automatic rally, ito ang sign of weakness. Titingnan natin, meron ba tayong ganon? Meron tayong siguro automatic rally, no? Automatic rally. Ito yung sunod na sign of weakness. Then ando dun tayo sa ilalim na yun, which is ang ganon ang itsura. Nasa ilalim tayo ng automatic rally, AR, SOW, sign of weakness. Nasa LPSY tayo, last point of supply. At nag-breakdown tayo, sign of weakness. Nagkaroon tayo ng consolidation. So may expect natin dito, makikita natin, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 candles dito na mukhang magko-consolidate or magsa-sideways dito bago tayo dumire-diretso pababa. Okay? So, makikita natin sa distribution schematic, medyo malaking sign of weakness to, no? Medyo malaking indication na may reversal na paparating. So, nasa phase D tayo, kumbaga. So, phase A, buying climax. Phase B, upthrust. Phase C, upthrust after distribution. Then, yung potential na papunta tayo ng phase E na magdadump ng matindi. Mega dump, kumbaga. No? Wala tayong nakikitang recovery. Ayun ang problema. Wala tayong makitang recovery. At sa impulsive theory, mukha pa tong impulsive mukha pa tong impulsive. So, para masabi natin na highly likely na magko-correct lang tayo to the downside, dapat nagba-bounce to. Dapat nagba-bounce Pero sa ngayon, hindi tayo nakakita ng bounce.
Ibig sabihin, kapag hindi tayo nakakita ng bounce dito, at baka ganito yung dump nito, first wave pa lang to, or A wave pa lang yan, dito pa lang ang bounce, at mo-overlap natin tong 31K, which is hindi dapat mangyari kung bullish tayo. Okay? So, napakadelikado ni BTC ngayon. Papakita ko lang saglit kung sabihin natin sa 39K tayo magbabounce. Kung sa 39K tayo magbabounce, dapat ang galaw nito. So, expect natin A wave lang to, no? Expect natin kung bullish tayo, A wave lang dapat to. A wave, B wave, C wave lang dapat to. So, ang target nito most likely dapat mga 32K hanggang 33K or 34K. So, basically, dito hanggang dito sa mga area to ang C wave. Okay? Kapag lumagpas tayo, mga bandang 31K below, delikado na yon. At most likely, baka magkakaroon tayo ng lower lows na all-time, hindi naman all-time low. All-time low tuloy. Lower lows ng June bottom. June ba to? October pala ito, no? Ito pala. October low, no? Ng 2022. Pwede tayong makabalik below dyan ang kakalabasan, ha? So, mabilis lang. Pakita lang natin, ha? Sabihin natin 39K. Hindi pa natin alam kung magte-39K tayo sa dump ni BTC. Pero in case 39K tayo magbabounce, sabihin natin, ang target niyan sa Fibs, ganito, no? 39K. Yan, sasakto natin 39K. Magbabounce tayo around sa 0.5. Then, babagsak ulit tayo. So, kapag bumagsak ulit tayo ng ganyan, ang target nito most likely, since meron tayo potential A wave, B wave dito, dapat ang galaw nito sa fib extension mula dito sa pinakataas hanggang dito sa 39K area, sabihin natin mga ganito, yan, hanggang dito sa 0.5. Ang target yan, etong dalawang to, at etong 1.618. Excuse me, So, kung ABC correction tayo, dapat ang push niya hanggang dito. Actually, ito kasama tong 1 fib, kasama tong 1 fib. So, basically, itong 1 fib hanggang 1.414 area lang ang dapat pagbabouncean natin. Dito, or dito, para maging bullish pa. Okay? Pero kapag bumagsak tayo below ng linyang to, etong linyang to, which is ito ang 31K, pag lumagpas tayo dyan below, mag-iingat tayo. Makaka-expect ako ng baka magkatotoo yung lower low targets kong prediction. Okay? So, kailangan natin mag-ingat. So, ang kakalabasan, pag na-reach tayo dito, mag-unlock tayo ng third wave. Imbis na C wave lang ito. Mga C wave to, C wave, C wave, C wave. Pero ito, possibly, maging third wave to kapag umabot tayo ng 1.618. Then, magbabounce ng mahina. Para sa fourth wave, di natin sure kung gaano kalaki, pwedeng ganyan lang kaliit, then magdadrop ulit ng matindihan. Okay? So, iingat tayo kasi nakakita tayo ng maraming indication na may impulsive move dito. May impulsive move, Makikita natin dito, puro 5 waves to. At etong sumunod na to, may 5 waves ulit to. Okay? So, dito meron tayong ABC ulit. So, ibig sabihin, meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5, then pump, then dump. Labasan. Most likely na gagawin. Sa nakikita ko, hindi ko sure. Ganon din naman sa impulse wave theory yun. Sa Wyckoff distribution, mas malala. Ang sabi dito, hindi na magbabounce yun. Okay? Ibig sabihin, gaganto-ganto na lang tayo dito, hindi na tayo magre-revisit ng mga area to, dadump agad to sa Wyckoff distribution. Okay? Hindi natin sure kung ganun gagawin, pero sa Elliott wave theory, impulse wave theory natin, ang sabi, magbabounce pa dapat muna tayo dito bago tayo mag-dump. Okay? So, pareha sila ng idea na magda-dump silang dalawa sa Wyckoff, then sa impulse wave theory na mag-wave 2 muna, 50% dito, bago siya mag-dump. Okay? So, ayun ang basa natin sa BTC sa ngayon. Makikita natin medyo nagbabounce na ulit si BTC. Meron tayong some sort of falling wedge or pwedeng descending channel lang na ganito ang itsura. Most likely hindi ako maglulong dito sa sa area to dito hindi agad-agad ako maglulong dito sa 39,090 unless kung medyo mataas yung mababa yung leverage nyo, pwede na siguro.
at re-enter or magdagdag na lang kayo siguro sa sa 39k, pero makikita natin medyo nag-aano tayo, no, nag-breakdown tayo of some sort. Pwede rin ganyan yan, no? Makikita natin medyo balimbing ang ang itsura niya sa falling wedge, so mas likely na baka descending channel ito, no? Meron tayong 5 3 5 3 5 pump, so baka mas malalim to, baka 38k tayo makarating, hindi natin sure, pero meron tayong level dito sa 38k, no, dito yan banda dyan, or pwede natin masabi ba makabanda dito. Okay, so 1 2 3 4 5 ang aabangan natin dito, no? So hindi ako maglulong dito kasi medyo kapag mga diagonal lines mahirap siyang ma-pinpoint, hindi mo malalaman kung saan ang pinaka tamang bounce point or rejection point niyan. Okay, kasi kung sabihin natin ang haba ng ginawang sideways neto tapos tsaka pa lang magpa-pump dito, so dito ka pwedeng mag-short, o kaya pag dito ka pa pwede mag-long, no? Tsaka pa magba-bounce. Hindi natin sure kung saan banda. So mahirap yung mga diagonal lines ilagyan ng posisyon, kumbaga. Okay, doon din papasok yung mga swing failure patterns, no, na eto, for example, hindi na tayo nag-i-swing failure dito, medyo highly bearish yun kapag hindi tayo nag-i-swing failure kasi breakdown retest to, no? Breakdown retest, then continuation to the downside. So abang tayo, pero dapat malapit na tong dapat malapit na tong magkaroon ng ending structure. Problema lang, meron din tayong Wyckoff distribution na binabantayan na baka hindi na magkaroon ng ending structure, baka sumunod-sunod to. Okay, baka sumunod-sunod to, or may hindi tayo nakikitang ending structure dito. Okay, dapat ang ending structure niyan mukhang ganito, no? 1 2 3 4 5, tapos meron dapat tayong ABC. So ito, hindi natin makita tong ABC na to. Nakikita natin to, ito hindi natin sure kung ilalagay ko lang dito sa bandang gitna yan. Hindi natin sure kung tapos na dito sa mga area to. Okay, hindi natin sure, so andi dito tayo sa area to. Okay, ito yan ito, tsaka ito, parehas yan. Hindi natin sure kung saan banda dyan ang ending. Okay, pero sa impulsive theory dapat 5 waves to, so ibig sabihin dapat meron pang isa pang move dito. Okay, para makuha natin tong area to, no, bago tayo mag-bounce. Hindi natin sure, maraming basa sa ngayon, actually di ganun karami, no, saktong by variation lang, pero lahat sila nagsasabi bearish, no. Ito bearish to. Meron tayong breakdown, napaka-bearish yan. Meron tayo sa SMAs natin na bearish cross din to, no? Bearish cross, then ang mga SMAs natin nagda-downtrend na, no? Sa daily mukhang hindi pa tayo nagda-downtrend, pero titignan natin. Di pa to downtrend kasi ang change of character pa lang to. Para masabi natin may downtrend, kailangan mag-lower high to, lower high na ganyan. Then dump. So possibly baka ito na yung hindi pwede ito yung lower high na yun, no? Dapat ganito yan, push down, lower high, push down. Ito ang downtrend. Okay, ganito dapat ang downtrend. Okay, so hindi pa natin makakonfirm sa daily, pero kung titignan natin sa SMA niya, wala pa, no, hindi pa siya na-confirm na downtrend. Siguro most likely sa mga susunod na araw pa 'tong magda-downtrend. Okay, so abang tayo. So ang potential na move to the downside dito, recovery na ganito, makikita natin mauuntong tayo sa mga MAs natin dito sa mga area to, no. So ingat lang tayo, no, tsaka palang babagsak siguro to. Okay, so ayun lang siguro update natin yung S&P 500 ng ATH, no, pero hindi ko sure kung bakit ang BTC hindi nagpa-pump. Sa DXY naman, malakas pa naman yung DXY. I mean, bearish pa siya, pero medyo may nagpapakita siya ng strength. Kaso meron siyang overlap. So nagsasuggest to na ABC correction na to, ABC, then magda-dump. No, dapat nagpa-pump din ang BTC. Pero sa S&P 500 din nga, nagpa-pump naman siya. Which is kasi makakita tayo na overlap dito sa push na to, no? So ibig sabihin dapat bullish si S&P 500 talaga. At dapat bullish din si BTC. Pero si BTC for some reason hindi bullish dito sa mga area to, no? Hindi siya nagpa-pump. So
Siguro merong ibang basa sa BTC or ibang type of galaw si BTC, no? Hindi natin sure. Pero yun siguro update natin, hahanapin natin or i-speculate natin siguro sa next updates natin kung bakit ganito si BTC. Pero medyo matagal na rin kasi natin inaabangan tong potential dump na to, no? Na simula pa lang dito, no? Teka lang ha. Nakaching ako eh. So simula pa lang dito, inaabangan na natin na possibly mag-dump si BTC. Nagda-dump naman siya pero hindi siya kompleto, no? So dito rin, magda-dump rin siya, hindi siya kompleto. Dito pa lang tayo na kompleto, no? Okay, so ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.